Sec, good morning po. The Yes. House Infrastructure Committee po announced that it plans to request a copy dun sa kumakalat nga po na Cabral files from the DPWH. Yeah. Are we willing to give it to them? And how is this different, sir, from the list of allocables na na-mention niyo po before na you already submitted it to the House, Senate, and ICI in aid of their investigation? Okay, ganito, no? Okay, let me address the files, Cabral file, whatever name you wanna have these files. Nung December 22, a few days bago, pagkatapos sumakabilang buhay si former Undersecretary Cabral, nag-issue ng subpoena ang ombudsman for all the files, hard copies, at yung mga computer, no, na kung saan nakalagay yung mga files ni former Undersecretary Cathy Cabral. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Clavano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero yan, desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agencies. At ang pagkakaalam ko, magkakaroon kami ng conference between the ombudsman, the DOJ, the PNP Cybercrime, NBI, etc. sa mga susunod na araw. At doon natin malalaman kung ano ang dapat gawin dito. So, ang magiging sagot ko sa kahit na sinong humingi nitong mga files na ito ay ipapaalam ko muna sa Office of the Ombudsman dahil sila na ang may kustodiya nito. No? So, yun ang proseso at yun lang naman ang dapat. Kasi tama naman si Ombudsman nung sinabi niya, magay ba natin kung ano na ang mga files na lumalabas? No? Kailangan ma-establish muna natin kung ano ba talaga ang totoong mga files ni former Undersecretary Cabral at kung ito ba ay nabago o na-tamper. Kasi yun ang kailangan talagang i-establish. Kaya nga, kailangan itong i-subject sa forensics. No? Kung yung mga files ba sa computer, nabago ba ito? Kung meron bang mga binago dyan, ano ang mga bago dyan, kailangan ng forensic audit. At siguro dapat tayong lahat, hintayin natin lahat yun.